Let's read on Matthew chapter 19 verse 16 to 30. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." Alin sa mga iyon, tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa namin ng inyong salita. Lord, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip, na amin pong maintindihan ang gusto niyo pong iparating na mensahe sa apong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong magsipag po. Welcome po muli sa gawain ng Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po? Kanina ang lakas ng ulan. Biglang huminto, tapos biglang umaraw. Grabe. Naalala ko yung sinabi ni Sister Joyce, unpredictable ang panahon. Buti na lang ang Panginoon, hindi unpredictable. Hindi siya nagbabago. Kaya thank you, Lord, at we appreciate na nandito kayo ngayon. Alam ko, iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero nandito tayo ngayon. Kaya thank you, Lord, na pagtagumpayan natin ang ating mga pinagdadaanan, nakabalik tayo sa gawain ng Panginoon. Okay, let's give a clap offering for the Lord. Ito po ang topic natin for today. What's still holding you back? Ano pa ang mga maaaring pumipigil sa iyo sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Panginoon? Lahat tayo guilty dito. Kahit ako, guilty pa din. Kasi wala naman sa ating perpekto. Pero maganda to, aralin natin na ano pa kaya. Yes, nagsiserve na tayo. Yes, dumarating tayong maaga. Yes, nandito tayo every Sunday. Yes, umaatin pa tayo sa mga house churches. Pero ano pa kaya yung maaaring pumipigil sa atin para tuloy-tuloy tayong makasunod sa Panginoon? May isang kwento. Kilala nyo ba to si Howard Schultz? Siya po ang may-ari ng Starbucks. Sa mga mahilig magkape, hindi ko rin po siya kilala. Nag-i-Starbucks po ako pero hindi ko siya kilala. What's still holding you back? Ito po si Howard, lumaki po siya na mahirap. Yung nag-hold back sa kanya is poverty. Lumaki siya sa working class. I mean, yung tatay niya nagtatrabaho. Hindi siya mayaman. Tandaan nyo siya yung may-ari ng Starbucks pero ang buhay niya, mula pagkabata hanggang paglaki niya, mahirap lang sila. So, yung poverty, nag-hold sa kanya para makapagpatuloy, para mapalago niya. Actually, hindi nga siya ang original founder ng Starbucks. Nung nagtrabaho na siya sa Starbucks, yung mga investor, nireject yung vision niya. Nire-reject, bakit? Kasi yung mga investors, mayayaman, mga businessman, tapos si Howard is ordinaryong empleyado na iisip nyo. No? So yun yung nag-hold back sa kanya. Na kasi ordinaryong empleyado lang ako, ang ganda-ganda ng vision ko para sa kape, pero hindi ako pinapakinggan. So maaring ganun. Kaya dahil din sa financial constraints, hindi niya maipatupad yung plano niya para sa Starbucks. Kaya ang nangyari, umalis siya sa Starbucks. Nagtayo siya ng sarili niya. Ang pangalan ng kumpanyang tinayo niya is Journal 2. So nung tinayo niya yon, hindi to sumikat, hindi to nakilala.
Kasi nga, yung pagiging mahirap niya, yun ang nag-hold back sa kanya. So pero nagpatuloy siya hanggang napalago niya ito, pero hindi pa ito kilala. Bumalik siya sa Starbucks. Pagbalik niya sa Starbucks, nakapag-raise siya ng enough support, nakapag-raise up siya ng enough na investors, binili niya yung Starbucks. Tandaan niyo mula siya sa mahirap, pero dahil sa pagtsatsaga niya, nagkaroon siya ng breakthrough, nabili niya yung Starbucks, at yung Starbucks, yung vision niya, nawala na yung mga nag-hold back sa kanya. Na-pursue niya na yung gusto niya mangyari. Kaya yung Starbucks naging global brand, naging number 1 coffee shop sa buong mundo. Grabe, no? Yun yung na-experience niya. Pero yung topic natin ngayon na what's still holding you back, yun kasi about sa mundo eh. Pero itong pag-uusapan natin about sa spiritual life. Yung ginawa niya, about lang yun sa secular, walang kinalaman sa Diyos. Pero ngayon sa atin, ano ba yung mga maaaring pumipigil sa atin para makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon o sa ating paglago? So what's still holding you back? May 3 lang puntos po tayong pag-aaralan. Mabilis lang to as usual. Legalities. Ang mga legalities po, yung mga masyado tayong mga nakabantay sa mga rules and regulations na yun lang sinusunod natin. Nagiging dahilan po ito para i-hold us back sa ating paglago sa Panginoon. Pangalawa, incorrect assumption. May mga ina-assume tayo mga bagay-bagay. Pag mali yung mga ina-assume natin, hindi natin alam, nakakapag-hold ito sa atin, sa ating paglago. Pangatlo, everything. Actually, lahat can stop us, can hold us back sa paglago sa Panginoon. At yung bawat letra, L-I-E, nagkataon lang, it's a lie. Maaring, ang lahat ng meron ka kasi lungalingan lang para pala lumago ka. So isa-isahin natin, legalities sa verse 16 to 22. So ano ba yung legalities? Ito yung mga rules, yung mga law, yung mga regulations. Example po nito, isang empleyado na sumusunod sa employees handbook, na nakasulat doon sa employees handbook is, ang pasok is strictly 8 to 5 p.m. So wala namang mali doon kung magtatrabaho ka ng stricto ng 8 to 5, no? Pero kasi yung legalities, maaaring nakapag-hold you back para ma-promote. Masyado kang legalistic. Kausap mo pa yung boss mo sa telepono ng 4:59 p.m. Pagdating ng 5 p.m., binabaan mo na. 5 p.m. na. Boss, nakasulat sa handbook, sumusunod lang ako. Imbis na ma-promote ka, kinakausap ka na para i-promote ka, hindi ka tuloy na-promote. Nasusundan natin. Isa pang example, parent. Yung parent, ikaw na magulang, pinoprovide mo lahat para sa pamilya. Lawfully, binibigyan mo ng pagkain, tirahan, pananamit, education, lahat yan nasa batas na karapatan ng ating mga anak. Kaya yung mga magulang nyo, pag hindi kayo pinag-aral, ipakulong natin. No, hindi po ganun, no? Huwag tayong legalistic. Ang ibig sabihin po dito, kahit na nagagawa mo yun, napoprovide mo nga, pero sobrang busy mo na, wala ka ng time para sa anak mo. Hindi mo na siya napapakinggan, kung may ikukwento siya, hindi ka na nakakaroon ng time para makasama siya, hindi mo napapakita yung love language mo na hinahanap ng iyong anak. Pero pinagmamalaki mo pa na nagawa mong lahat ng pagiging isang magulang. Nakikita nyo nakakapag-hold us back sa ating pamilya? Grabe. Legalities. Pag masyado tayong naka-stricto sa ating mga rules, regulations, laws, it can hold us back. Halimbawa, dito sa church, ang start 3 p.m., dumating ka 3:15. Dahil legalistic si pastor, wag nang papasukin lahat ng late. Ay nako, grabe. Grabe. Pero hindi po tayo legalistic. Hindi natin alam pinagdadaanan ng bawat isa. Meron dumating late. Ba't late ka? Tapos pagdating dito, matutulog ka pa. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan yan. Pinilit niyan makasimba kahit sobrang puyat na puyat. Nasusundan natin. Huwag tayong maging legalistic. O kaya, na-late ng pagdating. Dumating na mag-aalas 4. Kalagitnaan ng Pero, ano pala yung reason? Nagsundo pa pala, may iba pa palang in-invite. Mga ganon. So, hindi tayo magiging judgmental. Hindi tayo magiging legalistic. Nasusundan natin yung pagiging legalistic because legalism can hold us back sa paglago sa Panginoon. So basahin natin yung passage.
Matthew chapter 19 verse 16 and 17. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti?" Tama ba? Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So, yung sin, no, may lumapit kay Jesus. Tapos nagtatanong kung ano yung dapat niyang gawin para makamtan niya yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po, hindi ito random question. Kakagaling lang nila Jesus sa Galilee. Tapos bumaba siya sa Judea. Kung nasaan, nandun yung Jerusalem, nandun yung templo ng Diyos. Sa Judea, yung mga tao po religious. Malapit sa Panginoon dahil lagi silang pumupunta sa templo. So yung nagtatanong kay Jesus, malamang, nasa Judea, malamang is relihiyosong tao. Kaya siya lumapit. At yung paglapit niyang ito, yung scene na to sa Matthew 19, kakatapos lang nito ni Jesus na palapitin sa kanya yung mga bata. Kung alam niyo yung kwento na yon, na nung sabi ng mga disciples, "Paalisin niyo yung mga bata." Pero sabi ni Lord, "Hindi, para sa kanila yung kaharian ng langit. Unless maging kagaya kayo ng mga batang ito na humble, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit." Yun. Tapos sunod ito. So ano yung sunod na nangyari? Sino tong lalaking ito na lumapit sa kanya? Itong lalaking ito, sa tatlong account, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, ito po siya. Sa Matthew, siya ay isang mayaman at batang lalaki. Sa Mark naman, dinescribe siya as sincere. Kasi tumakbo siya papunta kay Jesus. Tapos sa Luke naman, pinakita na isa palang hindi lang basta mayaman. Isa pala siyang pinuno. So, mayaman, pinuno, sincere, tas bata pa. Aba, most eligible bachelor. Tas tinanong niya kay Jesus, ano ang nakikita ng tao? Based on legalities, pag ang isang tao during that time mayaman, siya ay pinagpala. Actually, kahit ngayon, ganun ang tingin natin, no? Ang yaman, pinagpala yan. Siguro, mabuting tao to, o ano to. Kasi during that time, nakikita yon as God's blessing pag pinagpapala. Pag mahirap, laging nakikita yon may judgment. Siguro kaya mahirap ka kasi may tinatago kang kasalanan. Ganun, no? Buti na lang sa panahon natin ngayon, wala naman judgmental dito, no? Hindi porkit mahirap ka, ibig sabihin may tinatago kang kasalanan. Hindi po ganun yun, ha? Although may mga nangyayari kaya mahirap ang kalagayan ng buhay kasi may kasalanan nga, pero hindi tayo i-generalize na lahat ganun. Meron talagang hindi naman talaga. So ganun. Tapos pag ruler pa, influential siya, may authority, ginagalang ng maraming tao. Tapos morally, appears qualified for eternal life. So based on legalities, if anyone is getting eternal life, kung meron mang pupunta sa langit, ito yung taong yun. Based on legalities. Ano? Sumagot si Jesus, ito ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Anong sagot ng lalaki? Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sabi ni Jesus, sundin mo yung mga utos ng Diyos. Sabi ng lalaki, alin sa mga iyon? Alam niyo po, 613 ang commandments ng Old Testament. Yun po ang Bible, yung Old Testament, yun po ang batas nila. 613 yun. Pwedeng i-categorization sa tatlo, ceremonial law, ito yung mga ginagawa sa templo na pagka mag-aalay ka, ganito ang iaalay mo, walang dungis na tupa, yung mga ganon. Tapos pagka may dinatnan ka, hindi ka lalabas ng bahay, parang ganon, huwag ka makikihalubilo kasi considered ka as madumi. Sino meron dito ngayon? Sa panahon nila, bawal silang pumunta sa simbahan. Pagka meron ka, grabe no? Tapos pag umupo ka sa upuan ng meron na dinatnan, considered as marumi ka rin. Grabe, yun po yung mga sinusunod nila mga ceremonial law. Pangalawa, part ng 613 is yung judicial civil law. Ano ito? Ito yung mga batas nila. Halimbawa, may nagnakaw, nahuli. Ano yung batas nun? Nakasulat yun doon. Halimbawa, pumatay. Anong katumbas nun? Halimbawa, naging suwail na anak. Alam niyo ba sa Old Testament, pag suwail na anak, pinapapatay. Batas nila yun.
Yung anak natin, buhay pa. Huwag tayo maging legalistic. Ano? Yung moral law, ito naman, yung mga, kagaya ng part ng Ten Commandments. Ito, kaya nung tinanong niya, alin sa mga iyon? 613 yun. Alin sa mga yun? Ano yung sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. In other words, yung sinasabi ni Jesus is the moral law. Yun ang pinapasunod niya sa kanya, na part ng Ten Commandments. Tapos, love your neighbor as yourself, hindi po yan part ng Ten Commandments. Pero it's like a summary nung mga ito. Yung mga huwag mong gagawin, Based ito naman sa Leviticus chapter 19, verse 18. Ito po yung Ten Commandments. Actually, siyam lang yan. Yung unang apat sa Ten Commandments, you shall have no other gods before me. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. You shall make no idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Alam niyo po itong pangatlong commandment? Mag-iingat po tayo pagka ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Pang-apat, keep the Sabbath holy. Yan po yung unang apat is about vertical para sa Diyos. Tapos yung mga binanggit ni Jesus para doon sa tao is po yung horizontal, yung para sa tao, para sa kapwa. Ano yun? Yung mga avoid doing na do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness. Tapos yung actively doing right, honor your father and mother, or love your neighbor as yourself. Yan po yung inutos ni Kristo. So malinaw, Sinabi ng binata. Eto, sumagot yung binata. Yung binatang mayaman, pinuno, ano pa ba yun? Sincere. Sumagot siya, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Aba, lahat naman tayo, sino po rito nakapatay na? Ng lamok. Sino? Okay, ayoko ng dugtungan. Sabi niya, sinusunod niya na daw lahat. Ano pa ang dapat kong gawin? No? Alam niyo, sincere siya eh. Alam niya na may something missing. Or, gusto niya ng confirmation, legalities. Lord, ginagawa ko na lahat yan. Parang kulang na lang sabihin sa kanya na, qualified ka na para mapunta sa langit. Base sa mga yan, sinusunod mo, based on legalities, qualified ka na sa langit. Sundan natin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Grabe. Sino rito ang ipapagbili nila? May kilala akong ahente. Hindi, joke lang. Grabe, no? Bakit kaya ito sinabi ni Jesus? Bakit niya sinabi? Ito yung sagot sa 22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Nasusundan po natin. Base sa legalities, dapat qualified na siya. Pero yung puso niya, ang security niya, kung sa anong meron pala siya. Kaya nung sinabi ni Jesus, kung sinunod niya yun, tapos pinagbili niya, tapos pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, yun yung gustong mangyari ni Jesus eh. Pero wala pa siyang ginagawa, na-disappoint na siya. Malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Thank you Lord, wala tayo ritong napakayaman. Meron ba ritong napakayaman? Actually, hindi pa nga natin makakategorize kung ano yung mayaman eh. Para sa atin, kumpleto lang ang pamilya, may natutulugan, may hanap buhay. Kahit mahirap ang buhay, feeling natin mayaman na tayo kasi tayo nasa Panginoon. Pero ito, malungkot na umalis. Hindi niya sinabing, Lord, wait lang, babalik ako, diyan ka lang. No. Legalities, what's still holding you back?
Anong maaaring pumipigil sa'yo? Yung mga legalities natin sa buhay. Na your legalities, they don't bring you closer to God. Let them go. Check. Yan. Amen. Pangalawa, what's still holding you back? Kung una, legalities. Pangalawa naman, incorrect assumptions. Ito marami nito talaga. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga assumptions, ito rin ang pumipigil sa atin. No? Sa mag-asawa lang no? Minsan hindi ako makaka-reply o magagalit na yung asawa. Normal naman yan. Minsan nag-assume, tinatawagan ko, ayaw pang sagutin, binababaan pa ako. Galit talaga siya sa akin. Nung tinatawagan ko si Melanie noon, tinatawagan ko, binagsakan pa ako, mamaya ka sa bahay. Yung pala nasa meeting siya. Di ba yung mga ganun? Kausap niya pala yung boss niya. Wrong assumptions. It's holding us back para sa Panginoon. Ano yung incorrect assumption? Something that you accept as true or certain to happen without full knowledge. Hindi mo yung alam yung kabuuan, pero ina-assume mo na. A mental leap where your brain fills in the blank. Example. Ito na sinabi ko na pala, Usual kasi to, sa magjowa, minsan nangyayari pa, nagkakaroon pa ng hiwalayan. Sino rito nag-break dahil sa wrong assumptions, sa incorrect assumptions? Nangyayari yun. Ha? Wrong assumptions. Ito matindi. Kasi minsan mga maliliit lang yung cost ng nangyayari. Pero yung halimbawa, sa x-ray, nagpakita may foreign object sa yung tiyan. Humingi ka pa ng second opinion sa isang doktor. Pinakita ulit yung x-ray. Ay, oo nga, kailangan kang operahan. Nung inoperahan ka, pag bukas ng tiyan mo, walang nakita. Nasusundan? Wrong assumptions. Nung chinek ulit yung x-ray, meron dito Pagtingin sa x-ray machine, may dumi pala dun sa lente. Ay, nako, kawawa naman. Wrong, incorrect assumptions. Nasusundan natin? Pagbukas, ay wala, isarado niyo, bilis. Incorrect assumptions. Delikado po talaga yan. It's holding us back. Ano yung nangyaring kasunod nito? Kasi nag-assume yung mayaman, in-assume niya na base sa legalities, base sa mga ginawa niya, diretso langit na siya. Pero mali yung assumption niya. Ano yung nangyari? Ito na, pagkaalis ng lalaki, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. O baka nag-a-assume tayo, buti na lang, mahirap lang kami, madali kaming makakapasok sa kaharian ng langit. Assumption po yun. Baka mali yung assumption natin. Ano yung ibig sabihin dito ni Jesus? During their time, una, yung camel, malaking, nakakita na kayo ng camel, yung mga nag-Saudi dito, nakakita na ng camel, sige na lang, sige aso na lang para mas maliit, aso. Yung aso namin malaki. Yung karayom, ito po ay totoong karayom, pangtahe. Ito po ay sewing needle. Yung iba kasi, ang translation nila na ginagamit, yung daw dito, eye of the needle is daanang maliit daw. Hindi po sa 11th century na yon na naging translation. From the 1st century, talagang needle yon. Na yung sinasabi ng Lord, sa isang mayaman, napakahirap, imposible, makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa sa isang kamelyo. Na although yung imagery rito, imposible. Makapasok doon. Nasusundan natin. Pero, Lord, kung yung mayaman na nagagawa niya mag-tithes and offering, nagagawa niyang magbigay ng mga sacrificial offering, nakakasamba, hindi na kailangan pang mandaya dahil mayaman, para sa kanya lahat ng yun nagagawa niya, para sa kanya mahirap ang makapasok sa kaharian ng langit. Paano pa kami na mahirap lang, na hindi na namin magawa lahat ng 100% yung inuutos ng salita ng Diyos? Nasusundan nyo? Baka kasi ina-assume natin na pagka mayaman lang mahihirapan. Pag mahirap ka, madadalian ka. Hindi po
Hindi po yun ang konteksto nito. Ang ibig nilang sabihin dito, base dun sa original context, dun sa mayaman na nagre-rely siya sa kung anong meron siya. Lubhang, kaya ang nangyari, yung mga disciples, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig. Kaya't nagtanong sila, kung ganun, sino po ang maliligtas? Wala nang maliligtas kung ganun ang basihan. Hindi nila sinabing, buti na lang Lord, hindi kami mayaman, mahirap lang kami. Kaya magiging madali sa amin ang maligtas. O kaya hindi sinabi ni Lord na, sa mayaman mahirap, pero sa mayaman, di sila makapasok sa kaharian ng langit, mas madali pa sa isang kamelyo. Pero sa inyong mahihirap, madali lang, hindi niya po sinagot ng ganun. Sabi ni Jesus, hindi ito magagawa ng tao. Imposible sa tao ang maligtas. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano pong ibig sabihin ni Kristo dito? No? Imposible kahit mayaman o mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kung ang pagbabasihan lang natin is yung mga batas, yung mga legalities, that is incorrect assumption. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pag may kasalanan ka, hindi ka na makakapasok sa langit. So lahat, sa Bible din, sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ang nagkasala. At ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Dapat tayo lahat, ang hantong natin, kamatayan. Hindi buhay na walang hanggan. Kung base sa legalities lang din yun, pero hindi yun. Isa pa, ang medyo nakakalimutan ng tao, naging mabuting tao naman ako. Hindi naman ako gumawa ng masama. Wala naman akong tinatapakan. Tapakan ko yung kable. No? Pero nakakalimutan natin yung kabanalan ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos na kahit konting dungis lang, hindi na pwede. Alam niyo yung kwento ng kila Eva at Adan? Alam niyo na yun, yung kumain sila ng prutas? Lord, bakit grabe naman yung parusa? Kumain lang naman ng prutas. Kinain naman yun, hindi naman tinapon o ano. Bakit ganun naman yung naging kapalit? We take sin lightly. Konting dungis lang ng kasalanan. Hindi na tayo karapat-dapat. Kaya nga kahit anong gawin natin, hindi karapat-dapat para makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga bumaba pa si Kristo na walang kasalanan, naging silbing kasalanan para sa atin. Kasi kailangan perfect sacrifice ang iaalay. Ginawa ni Kristo yun. Ang Diyos ay banal. Sa 1 Samuel 6:19-20, may 70 taga Bet-Semes na nangahas na sumilip sa kaban ng tipan. Kaya't sila ay pinatay ni Yahweh. Yung Ark of the Covenant po, nandito nagdudwell yung presensya ng Diyos. Box po yun na may design na parang cherubim na nakaganon yung pakpak, kabilaan, magkaharap. Sa loob nun, nandoon nakalagay yung 10 Commandments na sinulat ng daliri ng Diyos. Etong mga taong to, 70 sila, curious sila. Etong kaban ng tipan, Ark of the Covenant, banal po ito, bawal hawakan. Ang ginawa nila, hindi lang nila hinawakan, sinilip nila yung nasa loob. Anong nangyari sa kanila? Dahil ang Diyos ay banal, ang tao ay hindi banal, makasalanan. Anong nangyari sa kanila? Kaya't sila ay pinatay ni Yahweh. Ganun po ang difference ng tao. Pangalawa, sinabi dito, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Wala. Wala talaga makakaabot. Imposible talaga sa tao na ma-reach ang Diyos base sa ating kakayahan. Another example, sa 2 Samuel naman, nang malapit na sila sa may giikan ng Nakon, yung Ark of the Covenant po, bit-bit ng mga priest, ng mga Levites, bit-bit nila pabalik. Natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uz ang kaban ng tipan. Natalisod babagsak, hinawakan niyang ganun, sinalo niya. Ano nangyari? Nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Nooy din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Grabe. Partida, ano pa lang to hindi pa ito yung mismong Diyos. Presensya pa lang ng Diyos yung nandito. Pero ganun kabanal ang difference ng tao sa Diyos. Kaya talagang hindi natin maaabot ang Diyos kung base sa ating kakayahan. Sa Leviticus, ito naman yung mga pari, upang hindi sila mamatay, ito kasi ginagawa nila sa loob ng templo, para hindi sila mamatay, nagbigay ng mga, pinapagawa si Jesus, si God.
Ibibuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. So in other words, para hindi sila mamatay, ito gawin nyo. Kasi nga may specific instruction para hindi sila mamatay dun sa presensya ng kaba ng tipan. Ang incorrect assumption po, basta maging mabuting tao ako, sapat na yun. No. Ang truth, lahat ay makasalanan. Sa presensya ng Diyos na banal, ang tao ay mamamatay. Kaya wala talaga. Wala tayong magagawa. Kaya, sabi rito, kaya tinatanong nila, no, kasi napaka-imposible sa tao, na kung ganun, sino po ang maliligtas? Wala nga maliligtas, kasi imposible yun sa tao. Pero ang sabi ni Lord, hindi ito magagawa ng tao. Wala talaga tayong magagawa. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Ano yung magagawa ng Diyos? Magagawa niya yung mga imposible. Jesus, calm the storm. Imposible po ito. Hanggang ngayon yung technology natin, hindi kayang kontrolin yung weather. Ginagawa lang nila prediction sa weather, pero hindi talaga nagiging 100% accurate pa. Prediction na lang yun, ha? Pero yung makontrol, si Jesus isang command niya lang. Hindi maipaliwanag ng science yun. Pangalawa, Jesus walks on water. Hanggang ngayon, wala pa rin kayang maglakad sa tubig. By physics, lulubog ang tao. Nasusundan natin, pero walang imposible sa Diyos. Nagpakain ng 5,000, gamit lang ang 5 tinapay, 2 isda. Kahit pinakamagaling magluto dito sa atin, si Brother Richard and Raymond. Kaya nyo, 2 lang isda. Baka kahit sa 100 lang dito sa atin, hindi kaya. Imposible. Pero ginawa ni Lord na posible. Ito yung pinakamatindi, bimuhay siya ng patay. Alam niyo ba ang patay? Pag namatay ang isang tao, 4 days na to 4 days nang patay si Lazarus nung binuhay niya. Pag namatay ang isang tao, namamaga ang mga ugat, hindi na dadaloy ang dugo. Pag namatay na yung mga cells nun, mamamatay na yung brain cells, hindi na magpa-function, kahit anong gawing pump pa, yung iba nare-revive kasi minuto pa lang, segundo pa lang, oras pa lang, maaari may umabot yata ang ganun. Pero 4 days, wala na, imposible na yun. Scientifically speaking, imposible. Pero lahat ng ito ay kayang gawin ng Diyos. Ganun makapangyarihan ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Walang imposible sa Diyos. Sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. Meron bang nakikita kang imposible sa buhay mo? Na parang, hindi, imposible nang mangyari yun. No, baka incorrect assumption yan. Base yan sa wisdom na meron tayo. Base yan sa nakikita natin. Pero ang Diyos natin, kaya ang imposible. Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos. So what should we do now? Stop measuring yourself. Huwag mong sukatin base sa kakayahan mo. Huwag ka mag-rely sa kung anong meron ka, kung anong kaya mong gawin. Mula ngayon, magpakumbaba na tayo sa harapan ng Diyos na may kayang gawin ang lahat ng bagay. Na mula ngayon, magtitiwala na tayo sa Diyos na kahit imposible, kaya niyang gawin sa inyong buhay. Kung may nakikita kayo na wala ng pag-asa to, napaka-imposible nito. Lord, paano pa mangyayari to? Kung sa kaisipan natin, napaka-imposible na. Pero sa Diyos, walang imposible. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. What's holding you back? Your assumptions. Move forward. God can do more than what you think. At pangatlo, what's holding you back? Everything. Lahat ng bagay. I-clarify lang natin, ano tong lahat ng bagay na to? Ang ibig kong sabihin dito, your everything. Ano yon? Yung mga pagmamay-ari mo, kung ano yung nagbibigay ng security sa situation mo, relationship mo, yung nakaraan mo, baka ito yung nagde-define sa'yo, yung mga failures mo, o kahit yung mga success mo, o kaya yung mga pangarap mo, o yung mga bagay na nakokontrol mo. Lahat ng yan, it can hold you back sa paglago sa Panginoon. Tuloy natin. Di ba pagkatapos nilang imposibleng kung ganun, Lord, sino pang maliligtas? Sabi ni Lord, kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Ngayon, sumagot si Pedro. Sabi niya kay Lord, tingnan po ninyo,
Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Di ba, mangingisda, iniwan nila ang buhay nila at sumunod sa Panginoon. Kaya nagtanong sila, Lord, paano kami? Lahat give up na namin para sa inyo. Nasusundan natin. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Grabe! Salvation is not the issue. It's not an issue anymore. Hindi na sinasabi sa kanila na, dahil ginawa niyo yan, maliligtas kayo. Hindi na issue yun. Ang sinasabi na ni Lord, yung reward. Na grabe. Ang sa mga nasa Panginoon na, hindi na issue ang kaligtasan sa inyo. Ang issue na, wala nang issue. Masaya na tayong ginagawa ito sa Panginoon. At may promise pa siya. Pero, don't get me wrong itong reward na to specifically para to sa 12 na disciples Pero in other words pa rin, maraming passage hindi ko na nalagay na may gantimpala ang magpatuloy para sa Panginoon. So, ito dinugtungan ni Kristo. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maaaring nauuna na magiging huli at maaaring nauhuli na mauuna. Ano pong gustong sabihin dito ng Diyos? Grabe. Iiwan mo. Sinubukan na akong iwan ni Melanie 12 days. Nalungkot po ako. Nagtrabaho siya pinapunta siya ng India. Kapag iniwan mo, yung tahanan, mga kapatid, ama, ina, anak, mga lupain. Lupain po rito kasi ibig sabihin yung kabuhayan. Kasi mga karamihan dito mga farmers, during their time, ibig sabihin yung kabuhayan nila, livelihood. Alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Grabe yung promise ni Lord. Alam niyo po, isang testimony namin, mag-asawa. Nung nagkasimula po ng house church na family pa lang namin doon sa Greenfield, saka yung family pa lang nila, Brother Joey. Before po magkaroon ng house church, bihira po kaming makapunta doon sa lola ko, sa mami ko. Bihira po kaming makapunta kila Brother Joey, kila Sister Michelle. Busy po kami. Pero nung nagkaroon ng house church, binigyan kami ng panahon ng Diyos na weekly, makasama namin yung mga mahal namin sa buhay. Grabe, kaya na-appreciate ko to na pagka inuna mo yung Diyos, totoo, ibabalik niya 100 times. Grabe, totoo ito. Unahin natin ang Panginoon. It's not necessarily iiwan mo because ang gusto niya lang sabihin, yung priorities natin. Na ang una, gusto niya i-reorder yung priorities ng buhay natin. Na ang gusto niya, unahin natin siya. Obey His command. His kingdom is the priority. Everything is secondary. Yung tinitirhan mo, yung pamilya mo, yung kabuhayan mo, lahat yan secondary. Ano mo sa Matthew 6:33? Seek Him first and His kingdom and His righteousness, but all those things shall be added unto you. Yun, added unto you lang, pero dito pangako ni Jesus, 100 times. Grabe. Grabe. Sa families, personal testimony ko, hindi kami malapit ng mami ko. Pero ang ginawa ng Diyos, maging malapit kami sa isa't isa. Mas naintindihan ko siya. Yung kapatid ko, na babae, hindi kami malapit nun. Pero every Sunday, nagkikita na kami, naging malapit kami. Totoo. Parang kaswalan lang kami. Ganyan. Pero hindi kami, lumaki kasi kami broken family. Pero yung pinapagawa ni Lord, pag inuna mo siya, grabe aayusin niya yung relasyon. Aayusin niya yung buhay mo. At kung hindi man dito sa lupa, ang pag-asa natin ay hindi lang dito. Hanggang langit. Nandun ang totoo. Lahat ng ito temporary lang. Kaya ang ating isip dapat nakatuon sa mga makalangit na bagay. Pag prioritize natin si Kristo, ibibigay niya yung security.
bibigyan niya yung comfort. Pag pinrioritize natin si Kristo, i-restore niya yung relationship natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Pag pinrioritize natin si Jesus, bibigyan niya tayo ng panahon. Na-appreciate ko to. Dati sobrang busy namin. Alam ko marami rin dito sobrang busy. Napansin niyo ba? Nung bumalik kayo, lumapit kayo sa Panginoon, nagkakaroon na kayo ng time. Nandito nga kayo ngayon eh. Thank you, Lord. He will give you livelihood, kabuhayan. Grabe pa totoo namin dito. Ang pangako niya, 100-folds. Hallelujah. Pagkatapos, tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. With God, everything is possible. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Paalala po sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ang sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Grabe. Yan ang pangako ni Lord. Hindi ka lang niya bibigyan ng buhay. Masaganang buhay. Maaring not financially. Pero yung relasyon, yung maayos na buhay, no? Pangako yan ng Diyos. So what's still holding you back? Your everything. So let go. Because life is nothing compared to what Jesus has prepared for you. Grabe ang kabutihan ng Panginoon. Maaring ang lahat ng bagay na ito, hindi pa rin sapat na kapalit ng ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ito po yung sinabi niya sa dulo. Last verse sa chapter na yon. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna. Anong ibig sabihin nito? Bakit pa ito dinagdag ni Jesus sa huli? No? Okay na eh, nag-end na sa 100 times eh. Lord, parang medyo naguluhan ako. Bakit mo in-end dito? Ano to? May twist? No? Kasi para ma-avoid natin yung legalities, para ma-avoid natin yung mga incorrect assumption na lilib ko lahat yan, kaya I deserve this. Baka mamaya naging legalistic tayo, iniwan na natin talaga literally asawa natin, anak natin, kasi sunod tayo kay Jesus, nasusundan natin. Kanya sinabing maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna. Hindi porket ikaw yung unang-unang nag-serve. 24 years na akong Christian. Ang tagal ko ng Christian. So nag-e-expect ako, Lord, ano lang yan? 3 weeks ago lang yan tumanggap. Baka naman, Lord, no? So hindi ganun. Ang pamantayan ng Diyos, hindi ganun. Tinatanggal nito sa atin yung pagiging legalistic para ma-avoid natin yung mga incorrect assumptions na yung lahat ng bagay na gagawin natin, actually, hindi sapat para sa reward na naghihintay sa atin para sa Panginoon. Grabe. Because reward is based on God's grace. Yung biyaya ng Panginoon, hindi yan base sa ginawa mo para sa Kanya. Ito ay biyaya niya na ibibigay sa iyo. It is to avoid entitlement. Na, ako ang pastor dito, siguro naman, Lord, ako ang una. No. Hindi ganun. Hindi ibabase ng Diyos yun sa ganun. Baka magkaroon ako ng spiritual pride, kaya magandang paalala rin sa akin ito. No? Na hindi ako magkakaroon ng comparison. Ganun din sa bawat isa sa atin. Baka it is holding us back para makapagpatuloy at lumago sa Panginoon. Amen. At dito na tayo magtatapos. No? What's still holding you back? Legalities. It's not about the rules, but your heart in serving the Lord. If it doesn't bring you closer to God, let it go. Legalities lang yan, hindi nakapagpalapit sa Panginoon. Pangalawa, incorrect assumptions. It's not about being rich or poor. It's all about God who can do the impossible. And last, everything. Everything is secondary. Pag prioritize mo si Jesus, siya ang magbibigay ng 100 times ng mga ipinapalit mo para kay Jesus. Reward is based on God's grace. We do not deserve everything, but God gives everything anyway. God can do the impossible in your life. Tayo pong magsipagtayo.